Magkasanggaw mano sa iligal na gawain sina SPO3 Ricky Santa Isabel at ang kanyang misis. Ayon sa anti-kidnapping group ng PNP, ang perang nakukulimbat daw ni Santa Isabel sa kidnap or ransom ay ipinangnenegosyo ng kanyang misis. Balitang hatid ni June Veneracion. Partners in crime. Ito ang lumalabas sa initial financial investigation ng AKG o anti-kidnapping group ng PNP sa mag-asawang SPO3 Ricky Santa Isabel at Jinky. Si SPO3 Santa Isabel na pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju, aktibo umanong sangkot sa kidnap for ransom. Ang nakukolekta ng SPO3 Santa Isabel na pera, ginagawang puhunan ng kanyang asawa. Siya yung, kumbaga, enkargado financially. So he's the one washing all those money through inject niya ngayon doon sa mga business nila. Sa investigasyon ng AKG, lumalabas na maraming pag-aari at negosyo ang mag-asawa. Kahit na ang basic pay ng isang SPO3 ay nasa 25,394 pesos kada buwan lamang. At si Jinky naman ay isang paralegal. May mga prangkisa sila sa Western Union, that is international money, money, remittances, ganun. Tapos, meron siyang travel agency, meron silang yung lotto, meron silang mga buildings, dito sa Cubao area. Hindi tinanggi ni Jinky Santa Isabel ang mga pag-aari nila. Pinaghirapan daw nilang mag-asawa ang pagpundar sa mga ito. Nakadeklara naman daw ito sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALE ng kanyang asawa. Itinuro pa sa GMA News ni Mrs. Santa Isabel ang lotto outlet nilang ito. Pati ang remittance center na ito. Sa kanila din daw ang insurance agency na ito at ang building na ito. Lahat nasa Cubao. Open ito. Imbestigahan nila. Kompleto yung papeles namin. Imbestiga sila sa asset namin. Walang problema kasi nakadeclare naman yan sa SALEND ng asawa ko eh. Meron kaming info na binabalidate namin is yung investment nila sa isang insurance company na worth 20 million. And because of that, parang naka-insured si Ricky Santa Isabel ng 30 million kung natural death o ewan ko yung ako din 60 million kung parang intentional pagkapatay na. Sabi ni Dumlao, malamang daw maisama nila ang asawa ni Santa Isabel sa kaso. Ang gusto niyang mangyari, may isi-senaryo silang pulis. Na kunyari, sasabihin ni Ricky, ito yung mga tunay na kidnapper. At pag namatay na yung mga pulis na yun na ituturo ni Ricky, absuelto na si Ricky. Ayon kay Jinky, isa si Senior Superintendent Glenn Dumlao sa mga nakausap niya tungkol sa kaso ng asawa. Kasama si Superintendent Rafael Dumlao at abogado nito. Isa raw ito sa mga pinagdududahan niya. Pero sabi mismo ni PNP Chief General Bato de la Rosa, hindi sangkot si Senior Superintendent Dumlao. Please, yung pagkuha nyo, yung pagkukover nyo, tingnan nyo lang gusto. Huwag naman nyo baligtarin na ang masama naging mabuti, yung mabuti naging masama. Transparent tayo. Kung ayaw kong I'm willing to be hanged nga kung merong masama na kino-cover up. Si Senior Superintendent Glenn Dumlao ay nasangkot na dati sa magpaslang sa PR man si Bobby Deser at driver nito noong taong 2001. Ginawa siyang state witness kung saan itinuro niya si dating PNP Chief at ngayon Senador Panfilo Lacson bilang mastermind. Pero sa korte, binaliktad ni Dumlao ang statement niya at sinabing inosente si Lacson at pinipilit lamang siya na idiin ito. Naabsuelto si Lacson sa naturang kaso. Si Santa Isabel naman, harapan naman daw nakausap ni PNP Chief General Bato de la Rosa. Big question mark, bakit ikaw, Colonel Rafael Attorney Dumlao at AKG Glenn Dumlao, bakit mo kailangang isalba? Or bakit mo kailangang isalba si Ricky? Or bakit mo kailangang magbigay ka ng tulong? Kung totoo may kasalanan, di itinutolerate mo yung pulis mo, una-una, colonel ka, mataas ang ranggo mo, bakit mo kung kidnapper yan si Ricky, bakit mo kailangang tulungan siya? Puro self-defense, puro alibay. Yung taong naiipit na gumagawa ng mga istorya, alata mo naman yun. Kahit na hindi ako graduate na psychology, I've been investigating secessional cases noon pa. Alam ko na yung taong nagsinungaling. June Veneracion, GMA News.